Maayong gabi mga langga o good evening po sa ating lahat mga kahula. May nagsasuggest po sa atin sa comment section sa isang video na ina-upload ko na kung pwede ba raw gagawa ako ng video tungkol daw sa isang negosyo na tinatamaan ng ibang tao. Ibig sabihin po ni Ma'am Kahula ay may negosyo po siya tapos ginagalaw po ng ibang tao ng parang kaaway niya. Humina yung negosyo niya. Sa akin po, mga kahula, naka-experience na kami ng ganyan nung kami ay may negosyo. Lagi kami pinupuntahan ng isang tao. Isang tao lang yan pinupuntahan kami. Pero hindi siya yung amo. Hindi siya yung amo. Pumupunta siya lagi doon sa amin at binubuksan yung mga kaldero ko, binubuksan niya yung mga tray ko. Tapos nagtataka na lang ako mga ilang oras. Wala na talaga akong mga customer. Wala na. Simula nung ginagawa niya yun, napansin ko na walang mga customer lumalapit sa akin. 8 o'clock ng umaga or alas 7 ng umaga hanggang mag-aalauna na lang ng hapon, kaunti lang yung customer ko. Kaunti lang talaga yung customer ko hanggang mag-alauna ng hapon. Dapat kasi pag alas 7 ng umaga, wala pang mga alas 11, madami na yung customer ko. Konti na lang yung paninda ko. Pero simula nung ginagawa niya yan, kumonti yung customer ko. At may nangyari pa na siguro mga around magto 2 o'clock PM na. Nakahiga ako. Tapos bigla kong narinig yung isang customer ko talaga na talagang dun sa akin bumibili dati. So, yung mga dati palang bumibili sa'yo, yung parang mga diehard talaga bumili sa'yo na customer mo, may napapansin sila. So, sabi niya sa akin na, "Uy ate, bakit ngayon ka lang nagbukas?" Sabi ko na, hindi naman ako nagsasarado. Nagsasarado ako. Alam mo naman, Sabado lang. Siya hindi. Siya na, ilang araw ka na sarado eh. Sabi niya ng ganyan. Imposible yun. Kasi, Sabado lang ako nagsasara. So, yun nangyari pala. Tapos may mga dumadaan din. Nakikita ko pala. Makwento ko lang. May mga dumadaan din pala na yung parang nagwe-wave sila sa kamay nila, yung may binubugaw sila. May langaw daw, dami daw langaw. Wala naman ako nakikitang mga langaw. May binubugaw sila. Tapos may dadaan pa na parang, parang ganun. Mabaho, patay dong daga. Wala naman. Kasi nga, kami, sa tindahan namin, sa negosyo, yung nilalagay namin, Downy at saka Zonrox. Yung mga pampalinis namin doon sa sahig, sa lamesa, Downy, Zonrox, ganun, para malinis talaga. So yun, nagtaka ko kung bakit ganyan. Kasi yung sa akin lang is malinis kami sa negosyo namin, malinis kami sa tindahan namin kasi nga pagkain yung tinitinda namin para pasukin kami ng tao, hindi mandiri yung tao. Nagtaka kami kung bakit ganun. Hanggang sa nalaman ko na tinira pala yung negosyo ko. So yung ginawa ko, every time na lumalapit itong lalaking ito, binubuksan yung mga kaldero ko, hinuhugasan ko kaagad yung mga kaldero at tray ko. Hinuhugasan ko kaagad ng tubig. So yun, pagkatapos nun, every morning, sinasabuyan ko ng asin yung labas. Sinasabuyan ko ng asin yung labas. Tapos, sinasabayan ko ng tubig. Sinasabuyan ko yung harap talaga ng tindahan ko. So, yun, biglang bumalik yung mga... Pero may mga customer talaga ako nagsabi, ba't daw ako nawala? Hindi naman ako nagsasara ng Monday hanggang Friday. Saturday lang ako nagsasara. Sunday, open na naman ako. Kasi ako lang open Sunday. So, open talaga ako pag Sunday. So mga kahula, ingat-ingat po kayo sa mga ganyan, lalo na't may kakompetensya kayo na katabi nyo lang, kompetensya nyo sa negosyo, lalo na't pareho kayo ng negosyo, ingat-ingat kayo. May tamang paraan para dyan. Kuha kayo ng asin, lagay nyo lang dyan sa tindahan ninyo. Yung iba, naglalagay ng bahay ng mga, yung bahay, pukyutan, tawag ba doon? Yung bahay ng mga bubuyog, kuha kayo nun, lagay nyo sa tindahan ninyo o sa negosyo ninyo kasi pampaakit yun ng mga customer. Tapos, may isa pa, yung sandok na di nyo ginagamit, sandok para sa ulam, maglagay kayo sa taas ng tindahan ninyo. Sa may ulo lang ninyo kung saan kayo laging nakatayo. Ilagay nyo dyan. Kuha kayo ng martilyo, ipukpok nyo dyan. Ilagay nyo dyan, huwag nyo lang gamitin. Every time mag-open kayo, ilagay nyo yung sandok doon sa taas, sa may uluhan. Sa may uluhan ninyo, Bisaya kasi ako, pasensya. Sa may uluhan ninyo, ibutang na ninyo diha ang sandok. Para din sa mga bagong negosyo, kung bago yung negosyo nyo, bagong bukas yung negosyo nyo, maglagay kayo ng nangka o jackfruit. Yun, pampaakit yun. Sa tanong ni Ma'am Kahula kung anong kailangan niyang gawin, pumunta po kayo sa isang manggagamot. Kasi yung sa inyo po ay parang sobra-sobra na yung ginawa niya, kasi nga yung ginawa nung kapitbahay nila, may nilagay siya
na parang abo ng patay. May mga ganyan kasi kahula. Pag nilalagyan ka ng abo ng patay sa negosyo mo, patay talaga negosyo mo niyan. Walang lalapit basta-basta sa negosyo mo. Walang basta-basta bibili dyan. Pag abo ng patay, yung nilalagay dyan. Alam mo kung paano nila ginagawa yan? Sinasaboy lang nila yan. At ginagawa nila yan madaling araw. Yung tulog kayo. Yung walang tao makakita sa kanila. Yung iba naman, naglalagay ng mga maliliit na kahoy na may tinik. Nilalagay nila sa mga gilid-gilid ng mga tindahan ninyo, hindi ninyo alam. May kahoy na pala nilagay dyan, may tinik. So, yun. Hindi lalapit yung mga tao sa negosyo ninyo. Walang bibili basta sa inyo. Isa yan sa mga sumpa-sumpa kasi. Ang isa nyo po dapat din pag-ingatan. Kapag may kalaban kayo sa negosyo ng mga kapitbahay nyo lang, katabi-katabi nyo lang na lugar, magtaka kayo kung ba't sa inyo bumibili. Tapos may tindahan naman sila. Lalo na pag ulam yung tinda ninyo. Babantayan nyo, every time na bubuksan nila yung mga kaldero ninyo, tingnan nyo yung mga kamay nila kung wala silang pinapasok doon sa mga tray ninyo o sa mga kaldero ninyo. Kasi nasubukan ko na po yan. Nilagyan ng parang 2-inch na lansang sa Bisaya. 2-inch na pako. Yung ulam ko na afritada sa tray ko. Nilagyan. Buti na lang hindi nakita ng customer ko. Habang parang inuukay niya yung ulam. Kasi tinitingnan niya kung malaki ba yung pork na pagkahiwa ko, ganun. So, yung ginawa ko, kasi syempre ako nakonsensya din ako, kasi may pako eh. Yung ginawa ko, pinasok ko yung ulam. Hindi ko na dinisplay. Kasi baka may tetano yung pako eh. So, pinasok ko na, tinatapon ko na. Yung andun din, yung nasa afritada ko lang naman is 1 kilong baboy yun. So, syempre, sayang yun. Pero ba naman yung sayang kung tataop o ikaw mismo o yung mga anak mo makakain nun, eh, patay tayo dyan, diba? So, wag na lang. So, pinatapon ko. So, mga kahula, pag may ganyan kayong mga nararamdaman sa mga negosyo ninyo, pumunta kayo sa isang manggagamot, magpatulong po kayo. O pumunta kayo kay Manong, magpatulong po kayo. Magpatulong po kayo. Si nanay din marunong sa ganyan. Marunong sa ganyan yung marunong siya magpalakas ng negosyo. Kaya lang, kung may mga tattoo kayo, lalo na't malalaki yung mga tattoo ninyo, hindi kayo masyadong matulungan ni nanay. Kasi may sinasabi siya about sa tattoo kasi may sinasabi siya dyan. Ayaw niya sa, hindi niya kaya tulungan talaga yung may mga tattoo. Kasi raw, hinaharang daw yung parang kapangyarihan niya pag may tattoo yung tao nagpapatulong sa kanya. Kay Manong naman, pwede kayo magpatulong sa mga negosyo ninyo kung ganyan. Kung may problema kayong ganyan, pwede kayong lumapit sa kanya na palakasin yung negosyo ninyo. May ginagawa din yan si Manong na, parang habak. Hindi ko alam sa Tagalog parang pangsangga. Meron siyang pangsangga na ginagawa, binibenta niya 'yon. Mga kahula, kung magpapahula kayo kay Manong, kaya kaya ko kayo pinapapunta sa Mayang Channel para po doon ko po personal ibibigay yung numero ni Manong. Hindi ko pa po nakukuha yung messenger niya, hindi ko pa natatanong sa kanya, lalo na pag nasa harap na ako kasi ni Manong. Intro ko kasi lahat-lahat ng mga problema na sinasabi ko, ng mga kilala ko, nung ibang mga nag-comment dito, intro ko kaagad yun. So, talagang nakakalimutan ko na lang hingiin yun. Kaya sinasabi ko, comment kayo, punta kayo doon sa Mayang Channel, Facebook account ko, yung isang Facebook account ko na ginawa ko para dito sa Bawal Plastic Balak Vlogger na YouTube ko. So, punta kayo doon sa Mayang Channel, PM kayo doon. Pasensya lang muna ngayon kasi ilang araw ko na sinusubukan mag-login sa Mayang Channel sa Messenger, hindi ako makalogin. So, subukan ko bukas na naman para maka-reply ako sa mga query doon po, ha, mga kahula. So, yun lang po. Syempre po, pag nagpapahula kayo, syempre may bayad talaga yan. Pero hindi po mahal si Manong po, ha. Hindi po yan mahal. Nakadepende kung ano yung ipapagawa ninyo kay Manong. Nakadepende po talaga yan. Kasi, si Manong, may ritual siya na ginagawa niya sa pakros na oras. Ibig sabihin, alas 12, alas 3, alas 6, alas 9. So, gigising yan siya din ng madaling araw. Hindi rin basta-basta yung pinapatrabaho ko sa kanya. Kaya, minsan, may binabayad ako sa kanya. Ganyan. Hindi rin basta-basta yung pinapagawa sa kanya ng ibang tao. Siyempre, matanda na si Manong. At saka, hindi po malaki yung hinihingi ni Manong na bayad. Never po ako nakapagbayad kay Manong ng malaki. Hanggang 500 lang po talaga. Kasi minsan, napresyohan niya ako ng 700. Pero, yun nga, nakiusap po kay Manong yan. Yun lang yung pera ko nadala. So, pumayag siya. Minsan nga, sinagsasabihan siya na, sige, susunod na lang na balik mo. Ganyan lang. Pero, pag balik mo, hindi ka niya nasisingilin. Parang nalimutan niya. Parang ganun. Yun lang. So, yun lang po ang maitutulong ko. Punta po kayo ng manggagamot or kay nanay o kay Manong. Matutulungan niya po kayo. Kung sino man yung kakilala yung mga manggagamot. Huwag lang po kayo pumunta sa mga manggagamot na overpricing po. Talaga pag sinabi nilang for example po, sasabihin nilang 20,000 yung kukunin ko para dito. Imposible na po siguro yun. Kasi, pero may alam ako mga ganyan. Mga big establishment po dito sa Davao. May isang
isang establishment po dito sa Davao na talagang nagbabayad sila ng 30,000 sa isang manggagamot para sa negosyo nila. Kaya yung manok nila pinipilahan 30,000 a month yung binibigay nila sa manggagamot na yun. Dahil kaya sila yung manok nila pinipilahan talaga yan. Madaming kumakain sa kanila. Alam ko yan. Alam ko yan. So, maraming salamat po mga kahula. Nag-subscribe. Uulitin ko po, please subscribe po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell, yung all, para po ma-notify kayo sa mga video na ginagawa ko, ina-upload ko. Maraming salamat po sa lahat po ng nag-subscribe at nanonood ng video ko. God bless po sa ating lahat.